Mga kapanalig, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga sa ating lahat. Okay, no? Maganda ba umaga nyo? Maganda ba ang mga katabi nyo? Pumalakpak ang magaganda. Praise the Lord. No? Okay. God is good. But God is also beautiful. Amen? Okay, no? And God is love, no? Nais kong ibahin ang ating homilya sa araw na ito sapagkat nabalitaan ko tayo po ay nagdiriwang ng pagkatapos ng mga graduates natin sa ating foundation ng batch 2021 at mini-welcome natin ang batch 2025. Asa ba ang batch 2021 ng St. Peter's Foundation? Ayan, no? Yung bago pa lang mga scholar. Ayan. Hindi ba kayo scholar? Mukha nga hindi kayo scholar. Nais kong ibahagi, no? Para sa ating mga graduates, no? At kayo'y natapos na isang napakahalagang bahagi ng inyong buhay at papasok tayo sa bagong buhay. Ano ang nakatadhana sa atin? What is in store for us? Sabi ni Mark Twain, dalawa daw ang pinakamahalagang araw sa buhay natin. Of course, bago pala ako magpatuloy, binabati ko si York at Dr. Mildred. Dalawa pinakamahalagang araw sa buhay natin. Dalawa. Unang-una, yung araw na pinanganak ka. Yan ang unang pinakamahalagang araw sa buhay mo. The day you were born. Kaya sa count of 3, sisigaw natin ang birthday natin. Count of 3. Everybody, sigaw nyo ang birthday nyo. Count of 3. 1, 2, 3. Ako, June 3. Okay, no? Yan ang unang pinakamahalagang araw sa buhay natin. Ang pangalawa daw, na pinakamahalagang araw sa buhay natin, nang mapagtanto mo, bakit ka sinilang sa mundo? Bakit ka sinilang sa mundo? Dapat mapagtanto mo yan. Sapagkat pa hindi mo mapagtanto yan, malaman mo, ba't ka sinilang sa mundo, ang buhay mo parang hilong-talilong, paikot-ikot na walang direksyon, at walang mararating, at maraming tao, walang narating ang buhay. Tumandang, walang pinakatandaan. Sapagkat hindi niya napagtanto, bakit ba siya isinilang sa mundong ito? Amen? O kailan malaman natin? At malalaman natin sa sermon na ito. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Sabi nila, New York, naniniwala ka ba dito? Sabi ng mga motivational video, pag nanonood ako motivational video sa YouTube, ang sabi, para daw magtagumpay, 3 ang pinakamahalaga. Ikaw ay mag-aral ng gusto. Pangalawa, ikaw ay maging masipag, hardworking. At pangatlo, may mga tutulong sa iyo para ka magtagumpay. Hindi ang formula, mag-aral ka ng gusto, work hard, and there are people who will help you succeed. Yan daw ang formula para magtagumpay. Amen? Tingnan nyo mag-aral ka, magsumikap ka, work hard, at may mga tutulong sa iyo para magtagumpay ka. Yan ang formula sa tagumpay. Sino naniniwala dyan? Taas ang kamay! Yan. Hindi totoo yan. Kala nyo bakit? Napatunayan. Kala mo, yung bata pa ako, Sir York, ang aking pangarap, maging isang professional basketball player. Kasi dati, yung idol ko, Barangay Hinebre. No surrender. No? Parang yun ito. Kaya I work hard. Binasa ko lahat ng libro sa basketball. Lahat. Pinanood ko, mga laro ni Adornado. Yung mga sina Michael Jordan. Mga pinag-aaralan ko yan. No? I play hard. May coach pa nga ako eh. No? Para maging professional basketball player. No? Ginawa ko yung tatlong yan. I work hard, I studied hard, may coach pa ako. Pero napansin nyo, kahit anong gawin ko, hindi ako magiging professional basketball player. Bakit? Pandak ako. Ang pwede ko nalang marating sa basketball team, guard ng gamit. Taga-forward ng tubig. Di ba? Kaya, anong sinasabi ko? Hindi sapat na ikaw may pangarap sa sarili mo. Ang mahalaga, hello? No? Ano ba ang plano ng Diyos? Ayun. Yan ang importante.
Ano ang plano ng Diyos sa buhay mo? Amen? Yan ang importante. Hindi yung ano yung plano mo. No? Pero yung plano ng Diyos. Kasi ang plano ko, maging professional basketball player. Iba plano ng Diyos. Ako yung maging pare. At magmisa sa St. Peter. Ayan mo. Tama? Iba ang plano ko. Praise the Lord. Palakpakan natin ng Panginoon. Iba ang plano ko, iba ang plano ng Diyos. No? Sino susundin mo? Plano mo o plano ng Diyos? Plano ng Diyos. Because the plan of God is perfect. No? So, paano ko malalaman ang plano ng Diyos? Gusto niyo malaman ngayon? Yung mga graduates? O, tingnan nyo. Ang tawag daw yung shape. Ang tawag niya shape. Ano spelling na shape, brother? Shape. S-H-A-P-E. Anong spelling ng shape? Yeah, you have to know your shape. You have to find your shape. Ano yung S? Spiritual gifts. You have to know your spiritual gifts. Sabi sa 1 Corinthians 12, lahat tayo merong gift. Yung iba, maraming gifts. Marami tayong kaloob, galing kay Lord. Anong spiritual gift mo? You have to know that. No? Look into yourself. Minsan, ang magkasabi ng gift mo, ibang tao. Nakikita nila ang gift mo. Meron kang gift of speaking. Meron kang gift of teaching. Anong gifts nyo? Galing kay Lord. Galing sa Holy Spirit. You have to find your spiritual gifts. Amen? H. Ano yung H? Sabi nyo H. Yan, H, no? Ang H naman ay heart. Sabi nyo heart. Sa Tagalog, ano yung heart? Sa Bisaya, kasing-kasing. Sa Kapampangan, art. What is your heart? Pag sinabi kong heart, ano ibig sabihin ng heart? What is your passion? Ooh. What is your passion in life? Mahalaga yan. Sabi nyo, passion. It comes from the heart. What do you love to do? Ano yung gusto mong gawin? Kailangan gusto mo yan eh. Hilig mo yan. Passion mo yan. Walang magtatagumpay sa buhay kapag ang ginagawa mo, hindi mo gusto. Sa mga kabataan na naririto, walang magtatagumpay sa buhay kapag ang ginagawa mo, yung trabaho mo, yung negosyo mo, hindi mo gusto. No? I have read so many successful people, entrepreneurs and leaders. Tulad nga ni Steve Jobs. Sabi ni Steve Jobs, paborito ni York. No? Sabi ni Job, you must have passion in what you're doing. No? Gusto ko yung ginagawa ko. Kala mo yung mga taong may passion, gusto na yung ano man ang ginagawa nila, gusto nilang gawin, kala mo hindi pera importante dyan eh. Hindi pera. Kasi they love what they're doing. At hindi nagbibilang ng oras. No? Kahit 8 oras na, 10 oras na, nagkatrabaho pa. Kasi gusto nila yung ginagawa nila eh. Gusto nila yung ginagawa. Amen? Kaya mahalaga yung heart. Passion. Kaya kung nagkatrabaho lang kayo dahil sa pera, wala kang mararating. Kung nagkatrabaho ka lang, nagnenegosyo ka dahil sa pera, wala kang mararating. Hindi naman pera-pera lang yan eh. Kailangan gusto mo ang ginagawa mo. Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. Yan ang... Ano yung S? Spiritual. Ano yung H? Heart. Kapampangan? Art. Passion. Ano yung A? A naman is ability. What are your abilities? Sa Tagalog, abilidad. Ano yung ability? Yung mga inborn talents. Inborn. May mga tao, meron silang inborn. Pinanganak sila, meron na sila niyan eh. Meron silang likas na galing. Pinanganak pa lang, magaling na magsalita. Paglabas pa lang sa tiyan ng nanay, maingay na. Pwede ito sa sales. Diba? Yung iba naman, bata pa, marunong na mag-design. Magaling mag-drawing. Yung iba naman, magaling sa music. Yung iba, magaling sa numbers. Bata pa. Magaling nang mag-memorize ng numbers. Meron siyang talent. Inborn talent. So, ano ang iyong inborn talent? Yan ang ibig sabihin ng ability. Bata pa, meron na yan. Bata pa, nakikita na sa iyo, may talent tong batang ito sa music.
Ay, itong batang ito may talent sa numbers. Ay, itong batang ito magaling mag-design. No? Parang si Walt Disney, magaling mag-design. Si Albert Einstein, mahilig sa numbers. Bata pa, napapansin na ang kanilang mga abilidad. Amen? Yan, no? Yan man yung kalilimutan niya. Na? Ang P, ano yung P? Ang P naman ay personality. Ano ba ang iyong personality? Kanina may kausap akong graduate ng psychology. Asan ba yung graduate ng psychology? Yan, si sister, graduate ng psychology. Ilan ba yung personalities ng tao? Okay, testing nga kita. Ilan daw yung mga personalities ng tao? Ilang number? 16. 16, no? Meron daw tayong 16 distinct personalities. Iba-iba ang tao. Walang pare-pareho. Pati kambal, hindi pareho. Lahat tayo may distinct personality. Distinct, unique, original personality. Ilang klaseng personalities? 16! Ano ka doon? Ano personality mo doon? Dapat malaman nyo, anong personality mo doon? Ikaw ba ay introvert? Yung mga tao ngayon, tahimik. Tatrabaho lang, tahimik. Yung mga tao naman, extrovert. Extrovert. Yan, sila yung buhay ng lipunan, parang pare. Usually, mga pare, extrovert kami. Sanay kami sa tao. Hindi kami mahiyaan sa tao. May mga tao, introvert. Nasusulok lang. Trabaho lang. May mga tao naman na thinker. Mahilig siya mag-isip. Iba naman, may mga tao, feeler. Mahilig siya makiramdam. Magaling siya makiramdam. No? May mga tao naman, ang kanyang personality, very active siya sa umaga. Productive siya sa umaga. Pagdating ng gabi, lobat. May mga tao naman sa umaga, dulugo-lugo. Pero sa gabi, active. Yan. So ano personality nyo? Kailangan malaman mo ang iyong distinct personality. Amen? Pag hindi mo makikita ang personality, hindi ka magtatagumpay sa iyong buhay at sa mga kasama mo. Kailangan makita mo, iba-iba ang ating mga personalidad. No? Na kailangan tayo mag-complement at magtulungan. Walang ginawa ang Diyos na pareho. Lahat tayo original sa Panginoon. Walang carbon copy. Sabihin mo sa katabi mo, original ka. Temo. Di ba mabuti nga, original siya. Makita mo, pareho tayo. No? Yan, no? Lahat tayo original. Kaya kailangan, be yourself. Di ba? Be yourself. Huwag kang mag-compare. Huwag kang mag-conform. Huwag kang gaya ng gaya. Kopya ng kopya. Be original. No? Hanapin mo ang iyong personality. Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. No? Sige, tingnan natin. Ha? So, para malaman mo ano ang purpose mo. Ano plano ng Diyos. Di ba sabi sa Jeremiah chapter 1 verse 5, no? Wala ka pa sa sinapupunan, kilala na kita. Kilala ka na ng Diyos. Wala ka pa sa sinapupunan, kilala ka na ng Panginoon. At paano natin malalaman ang ating purpose? May tayong shape. Ano yung S? Spiritual gift. H? Heart. A? Ability. P? E. Ano yung E? Maganda yung E. Kay Tita Del tayo matututo. Ang E, ano tingin nyo E? Ang E daw the best teacher in the world. E. And what is E? Experience. Ayan, no? Kaya makikinig tayo palagi kay Tita Del sapagkat siya ang rurok, karanasan. Karanasan. Mahalaga ang karanasan na magtuturo sa atin. The best teacher is experience. Sa ating mga karanasan, diyan tayo hinuhubog ng Diyos. Sa ating mga karanasan, diyan tayo ginagabayan ng Diyos. Sa ating mga karanasan, diyan tayo pinagpapala ng Diyos. Mahalaga yung mga karanasan. Nung kayo bata pa, karanasan sa bahay, maganda at pangit, karanasan pa rin yan. Noon tayo nag-aaral, elementary, high school, ano man ang ating karanasan, maganda o pangit, karanasan din yan. At ngayon nga, nagkatrabaho na tayo, marami tayong karanasan. We have to reflect on our experiences because God is molding us, changing us, transforming us in our experiences. Amen? Kaya yung iba nga,
puspos ng karunungan, wisdom, the fruit of experience. No? Kaya pag tinanong mo si Tita Del, iba na yung karanasan niya, iba na yung kanyang wisdom. Nakikinig tayo sa karunungan ng matatanda. Amen? Palakpakan natin ang matatanda. Kasama na ako doon. Okay, no? Kayo, ano? The wisdom. At ano daw, at ito maganda, bago ako matapos, ano daw sa karanasan ang pinaka nagtuturo sa atin? Ba? Anong karanasan ang mas nagtuturo sa atin? Hinuhubog tayo yung ating mga mistakes at mga failures. Okay lang magkamali. Mga kabataan, sabi nga ni Jack Ma, another favorite ni Sir York, si Jack Ma, one of the richest Chinese, no? One of the richest Chinese. Ang sabi ni Jack Ma, okay lang magkamali pag bata pa. Yan, maganda yung nagkakamali. Pero mahalaga, you learn. Learn from your mistakes and failures. No? Kung tatanungin niyo si Tita Del, sasabihin niya rito, kaya siya nagtagumpay, marami na akong pagkakamali at natuto ako sa mga pagkakamali ko. Walang taong perfect. Kung ayaw mo magkamali, hindi ka magtatagumpay kapag takot kang magkamali. No? Pero mahalaga, natututo tayo sa ating pagkakamali. Kapag tayo nagtatagumpay, nagdiriwang ka. Kapag nagkakamali ka, natututo ka. Tanungin niyo ang inyong mga magulang, paano kayo nagtagumpay? Natuto tayo sa ating mga karanasan. At saan karanasan? Sa mga pagkakamali ng buhay. Diyan tayo gumagaling. Pag nadapa, diyan tayo natututong tumayo muli. Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. So, sa pagpapatuloy ng ating misa, tayo nagpapasalamat sa Diyos sa biyaya ng edukasyon as the great social equalizer. Kung gusto nating baguhin ang lipunan, Dr. Mildred, kung gusto natin baguhin ang lipunan, kay Dr. Mildred, meron tong malalim na pagmamahal sa bansa eh. Kung gusto natin baguhin ang lipunan, baguhin natin ang mga botante. At para malaman niyo, ang mga botante, 89% na mga botante, hindi nakatapos ng kolehiyo. kaya binebenta ang boto. At ito naman ang mga politiko na nagbibigay ng ayuda, no? Sa mga taong nagbebenta ng boto. Kaya 89% never finish college ang ating mga botante. Kawawa ang Pilipinas. Mahilig tayo magbenta ng boto, mahilig tayo magsuhol ng ayuda. Kaya mahalaga, makatapos tayo ng college, nagpapasalamat tayo sa St. Peter's Foundation na binigyan tayo ng pagkakataon makatapos ng college at magkaroon ng magandang kinabukasan. Hindi natin ibebenta ang ating boto. Meron tayong dignidad. Iboboto natin sa 2028 ang tamang kandidato ng bansa. We need help, by the way. No? Palakpakan natin ang Panginoon. No? Pero sana, ang pakinggan natin, hindi yung gusto natin. Kasi most of the time, yung gusto natin palpak, yung gusto ng Diyos. What is the purpose of God in your life? Because God is good, God is perfect, God is love. God knows what is best for you. Kaya let us always be conscious of our shape. Always, no? Lahat po tayo, kahit may edad ka na, you can always find your shape. Second reading natin, si Abraham, 75 na siya nang tinawag siya ng Panginoon. 75 na siya nang tinawag siya ng Panginoon. At upang bigyan siya ng pagpapala, sumunod siya kay Lord. Sinunod niya ang kanyang purpose according to the plan of God. No? At binahagi ko sa inyo, what is the plan of God in your life? You have to know your shape. Ano yung S? Ano yung H? Ano yung A? Ano yung P? Ano yung E? Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share,
to subscribe and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.